Hallelujah, Hallelujah. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, sa gabing ito muli kami nagkakatipon upang patuloy namin puri at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo nawa ang lahat na nakikinig ngayon sa kanilang mga tahanan. Silang tinipon mo ngayon sa banal mong harapan. Iunat niyo po pagpalang kamay at abutin ang lahat ng kanilang pangailangan. Iyaong may makaramdaman niyo pong pagalingin sa pangalan ni Jesus. At lahat ng itataas kahilingan niyo tumang tugunin sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain higit sa lahat ng mabuting balita ang ating ihatid upang ito'y sa milat. Muli ay magbigay liwanag at buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Let's take a reading from the Gospel according to Luke, chapter 10, verses 25 to 37. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" Jesus replied, "And how do you read it?" He answered,
Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Purihin ang Panginoon. May isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahundusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya ay nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, tinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang na mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at gayon din ang gawin mo. Brothers and sisters, ito po mabuting balita ang ating kaligtasan. All hail King Jesus.
coming King. Bow before Him. Through His mercy, let all praise pure and holy. Lift up your head, see the coming King. Bow before Him. Majesty, worship unto Jesus. Kingdom authority, oh, from His throne. Purihin ang Panginoon. Okay. Tasan yung dalawang kamay. Bago tayo patuloy, mahalagang paalala. According to John chapter 16 verse 33, Jesus said, "In this world you will have troubles, but take heart, I have overcome the world." Sinabi ni Jesus, mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, indeed, the world is going through all kinds of troubles. All over the world. Dito lang, hindi lang sa atin. These troubles are happening everywhere. Physical, spiritual, financial troubles. How do we overcome these troubles? Paano natin ito mapagtatagumpayan? Gusto niyong malaman? Dumala kayo sa araw ng Sabado dito sa Bell City, May 5, at aalamin natin
kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga kapighatiang dumarating ngayon at nangyayari na. Of course, bring your prayer requests. Agwa-abilin na bottled water, your passports, yung gustong pumuntang Mountain Province, at lahat ng ibig niyong kabasbasan sa Panginoon. Dumalo kayo at upang hindi kayo nagugulat sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. At ako'y nakatitiyak na lahat na dadalo magtatagumpay. Kailan ba? Okay, taas ang inyong dalawang kamay. 1, 2, 3. Glory to God. Palakpakan po natin ng malakas si Yahweh El Shaddai. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Tayo, para po sa kaalaman po ng ating mga kapatid, tayo po ay narito sa every Tuesday family appointment with El Shaddai na ginaganap po dito po sa College of Divine Wisdom Chapel, dito po sa San Dionisio, Parañaque City. At para sa mga nakikinig sa kanilang tahanan at sa mga naka-log on sa kanilang mga internet sa www.eradioportal.com. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. At pinagpalang gabi po sa inyo, minamahal naming gwapong-gwapong punong lingkod, Brother Mike C. Velarde. Biyaya ka po ng Panginoon sa aming lahat. Amen. Salamat sa Diyos. At sa mga oras pong ito, tayo po ay dadako po sa ating pong question and answer portion kung saan po ang mga katanungan ng ating mga kapatid ay bibigyang katugunan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike C. Velarde. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. At ang una pong magtatanong mula po sa Muntinlupa City, Sister Mel Pereira. Papurihan po natin si Yahweh El Shaddai. Good evening po, Brother Mike. Sister Belen sa kay Yahweh El Shaddai. Brother Mike, malaki po problema kung saan ako. Isa po akong OFW. Hindi naman po ako nakukulang ng pangalan sa anak ko eh. Pero hindi po siya nakikinig sa akin. Tapos dito pong bandang huli, hindi na po ako nag-abroad. Noong 2011, hindi na po ako nag-abroad. Ngayon po, yung anak ko pong panganay po namin, lalaki. Inadala niyo po lagi yung girlfriend niya sa bahay namin. Sa totoo lang po, nakakayaman pong aminin. Ginagawa po nila yung hindi magandang kalugod-lugod sa Diyos. Ako po, dinededma ko na lang kasi ayoko po lagi kami mag-aaway. Hindi ko po, talagang hindi ko na po matiis sa bigat ng sama ng loob ko. Darating po kami minsan sa galing gawain. Ganun po, nadadatngan ko. Tapos minsan po yung umuwi akong maaga, nadatngan ko na naman po sila, pareho po silang lasing. Sabi ko, inaway ko po talaga sila. Kaya hanggang 2 months na po, hindi kami nagbabati. Anak ko, nabibigatan na po. Ang hirap. Lalaki ang anak mo? Opo. Ilang taon na siya? 23 na po. 23. Okay. So, anong problema mo ngayon? Kasi po sabi ko lagi, kung mabuntis yung babae, paano wala ka pa naman trabaho maganda, wala ka naman may aasa sa amin. Sabihin na ano po ba dapat gawin doon? Tawang ko. Okay. Huwag kang mag-alala. Ganito kasi yan eh. Sabi ko na nga ba, there are so many troubles eh. Diba? Sabi mo sa Kristo, maraming kapagyatian tayong daraanan dito sa libutan. Pero ang instruction niya, lakasan nyo ang inyong loob. No? Lakasan nyo ang inyong loob. Sapagkat walang problemang hindi napagtatagumpayan. Okay? Okay, solution number 1. Solution number 1. Kausapin mong hiwalay yung anak mo na hindi nakaririnig yung ibang tao, lalo na yung kanyang girlfriend na dinadala sa inyong bahay. No? At saka ba't ka nag-aalak magbubuntis? Hindi pa naman buntis. Ha? Mabong inunahan
sila. Tapos, sabi mo sa kanya na hindi tama yon. Tanungin mo siya kung siya ay handa ng mag-asawa, di mag-asawa na siya. Ha? Provided na yung babae ay walang sabit at siya rin ay walang sabit. Pangalawa, siyempre sa primero ay andyan ko tayong tao kasing rebelde, sa pasimula rebelde yan. Okay? Subalit hindi po tinatapatan ng masama yung masama, sabagat lalong sasama. So huwag mong tatapatan ng sama ng loob yung kanilang ginagawa, sapagkat yung pangaral ng may sama ng loob, hindi po tumatalab yan sa pinapangaralan. Kaya bago tayo mangangaral, alisin niyo muna ang sama ng loob. Nangangaral po tayo dahil mahal natin sila. Okay? Pangalawa, mangaral po tayo hindi dahil sa atin. Hindi dahil sa iniisip natin ating sarili na tayo ay mabibigatan, tayo may pagkaproblema, lalong hindi maganda yon. Iniaaral natin sa kanila sapagkat sa kanilang ikabubuti, hindi para sa atin. Sa ikabubuti nila, so sabihin mo, wala ka mang trabaho, para sa walang trabaho, hindi kayo mapapaayos niyan. Eh, pag sinabi, hindi naman kami nag-asawa pa eh. Mag-girlfriend lang kami eh. O, di sabihin mo, hanggang dyan lang ha. Ang mag-girlfriend ay may hangganan. Hindi lumalagpas doon. Kasi pag lumagpas na doon, hindi na mabuti ang pupuntahan. Pangatlo, huwag niyong binibigyan ng masamang kahulugan ang lahat ng nakikita ninyo. Okay? Kahit nakita niyo na nga, hindi sa sinasabing magbulag-bulagan kayo, no? Kahit nakita niyo nga, huwag niyong sabihin na masama yun. Isipin niyo mabuti. Sapagkat anong iniisip natin, yun ang ating mararamdaman, yung ating sasabihin. Pag anong sinabi natin, mangyayari yun. Amen ba? Mangyayari yun. Then panlima, tandaan mo, sa Diyos walang imposible. Amen? Now, kapag dinala niyo sa Panginoon, sa panalangin, in other words, wala na sa inyong problema. Iwan niyo sa kamay ng Diyos. Sabihin sa Panginoon, kayo na po ang bahala kung anong gagawin nyo sa problemang ito. Tapos kalimutan mo na. Amen. Okay? Wala ka ng problema. Amen. Okay? Walang sama ng loob, walang problema. Pagdating, inabutan mo, nandun pa rin yung problema. Huwag may turing na problema. Ipagluto mo sila ng lugaw. Purihin natin ang Panginoon. Brother Mike, pwede po ba samantalahin ko na lang kasi pinangako ko pa na pag na-release yung passport ng aking brother husband, ipabibless ko po kasi para ma-interview na po siya, maipasa niya interview ay yung kanyang exam, tsaka yung medical at tsaka yung financial na asan yung papunta mister mo? pong Australia. Nasa Asan bahay mo? po Sa yung bahay? passport niya. Bakit hindi siya nagdala dito niyan? Nagtrabaho po nasa trabaho. May trabaho. O ba't pupunta siya sa Australia? May trabaho na pala. Mas mabuti sa Australia. May trabaho na doon. Hindi na po ako mag-a-upload, siya na lang. Siya na lang. Para mabantayan ko yung mga anak ko. Okay. Siya ba dumadalo na dito? Opo, kasama ko po. Okay. Asan yung passport niya? Ere po. Passport niya yan? Kakakuha lang po nung 28. Sigurado ka? Ay, ito ba? Sige, taas mo. Approve. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Mike. Glory to God. Palakpakan po natin ng malakas si Yahweh El Shaddai. At ang susunod naman po mula po sa Valenzuela City, Sister Concepcion Lisa. Purihin po natin ang Panginoon. Magandang gabi, Brother Mike. Higit sa lahat kay Yahweh El Shaddai. Ang tanong ko lang, Brother Mike, ang apo ko alis siya sa May 5, papuntang Netherlands. Ang problema lang, may problema siya sa katawan niya eh. Minsan di siya makatulog dahil maingay daw marami daw ingay ang tainga niya.
Mga magkabog ka mo. Maraming kamagamo. Pausukan mo. May mga... Tapos may magsalita daw. Wala naman daw tao. Oo. May laging mainit ang ulo niya, Brother Mike, at saka magsasalita rin siya. Siya lang, Ilang taon na siya? 23, edad. 23. Lalaki o babae? Babae. Babae. Anong gagawin sa Netherlands? Magtrabaho. Magtrabaho. O may nakuha na siyang trabaho? Pero, kuhan man ang hanging medical, pasado man siya. Pasado man. Pasado. Kuhan siya sa doktor, yung pinapilit tingnan namin siya sa doktor, wala namang problema. Pinasilip yung tainga. Tapos, Walang problema. sabi kinulam, pinapatingnan, pinapagamot tayo sa magkukulam. Okay naman daw, wala, magaling Magkukulam? na. Magkukulam. Sabi kinulam, pinagamot din namin, pinanon naman sa albularyo, sabi kinulam. Oo. O ngayon naman, ang problema naman niya, hindi siya makatulog. Sumasakit ang ulo niya, tapos lagi guminit ang ulo niya. O minsan umiyak siya. Oo. Magsalita siya, alas siya lang mag-isa. Okay, bigyan mo ng mikropono. Para marinig, okay, ganito gawin mo. Ikaw ba'y naniniwala na pag ginawa mo ito, kagaling siya? Amen. Okay, pagdating mo doon sa bahay, hipan mo yung kaingan niya. 3 ulit sa kanan, 3 ulit sa kaliwa. Sabi mo, sa pangalan ni Jesus, ikaw demonyo, lumayas ka. Amen. Ha? Pagkalan mo yun, ha? Oo. Sabi mo sa kanya. Okay, pagkatapos, hipan mo yung noon niya. Sabi mo sa kanya, anong pangalan niya? Annalyn. Nico. Annalyn. Annalyn. O, sabi mo, Annalyn. Nandito siya dito. Asan siya? Sana bang? Asan si Annalyn? Si Annalyn. Mikene Abe. Si Nico, sa ano pa? Asan? Halika. Dali. Halika, dito. Dali. Para gumaling. O, kasapin. Asan? Kasapin na siya. Ano pala sa likod? Nasa kaliwa tayo tumitingin. Hallelujah. Ay, maganda pala ito eh. Okay, hawak ka mo ang microphone. Hello po, Brother Mike. Good evening po. Hello. Kaya ang pangalan mo? Anali po. Anali. Opo. Anali, hindi Annalyn. Hindi po. Ilan taong ka na? 23 po. 23. Opo. Saan ka pupunta? Netherlands po. Netherlands. Opo. May trabaho ka na? Po? May trabaho ka na doon? Opo. Okay. Ano problema mo? Wala na problema eh. Hindi po, Brother Mike, kasi po, pasumpong-sumpong po yung sakit ng ulo ko, tapos hindi po masyado makatulog. Hindi ka makatulog? Opo. Gusto makatulog ngayon? Siyempre po. Okay, pikit mo mata mo. Okay. Tandaan mo ito, ang paligid mo ay walang kapangyarihan sa iyo. Maliban bigyan mo sila ng kapangyarihan. Sabi sa Biblia yun, ha? Whatever you bind on earth is bound in heaven. Whatever you lost on earth is lost in heaven. Okay? So, paniniwala lang yan. Sabihin mo sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni Jesus, ako po'y nananalig, ako ay nananalig, nananampalataya, nananampalataya, taglay ko ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng muling ni pagkabuhay Kristo Jesus ni Kristo Jesus na aking Panginoon. Kaya ngayon, malaya na ako. Malaya na ako. Amen. Amen. Okay, go. Malaya ka na. Oh, next. Salamat po, Brother Mike. Oh, alam mo yung gagawin mo, ha? Tinuro ko sa'yo. Pagdating sa bahay. Hihipan mo kayong tainga. Both sides. Glory to God. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. At ang huli pong magtatanong mula po sa Quezon City, Sister Ami Natividad. Purihin natin ng malakas si Yahweh El Shaddai. Good evening po, Brother Mike. I'm from Cubao, Quezon City. This question pertains my children who are in Dubai. Source of this, of course, is through our prayers. And my question is, I always ask my children, where are they going to for worship in Dubai?
And they have been telling me that St. Mary's is so far from their work. And then they're asking me na pwede ba dun sa church na to, and it's not that appropriate. So Brother Mike, I have given them all the prayer booklets and everything else, and I always pray for them. But I'm also bothered because I really want them to really going to church as we are doing here. So my question is, just like in Hong Kong or wherever in the place, there are so many gawain wherein they could really hold their worship and then mass. And even here, in all the malls, they can really invite a priest and then have the prayer meeting. And God willing, next year, I was asked by my daughter to really go there and work in a university because I'm a college professor. Brother Mike, if God willing, but or how could I really start it whenever I will be there? God's plan po. If ever it is the will of the Lord. Okay. First, ingatan nyo lang ang pinupuntahan nyo mga gatherings or worship. The other night, meron po akong napanood sa History Channel. History Channel na pinag-uusapan. At ang sabi ng isang puti, sabi niya, hindi Diyos si Jesus. Tawag nila doon, the good guy in the Bible. Ang Diyos na totoo daw si Satanas. Kasi there are now, nasa Biblia naman ito, darating panahon na maraming lulutang na Antikristo. Okay? Now, so ingatan nyo lang yung pinupuntahan nyo na mga fellowship. Now, of course, ang simbahan natin, Iglesia Katolika, is not really entirely perfect, but nandiyan po iniwan ng Panginoon ang kapangyarihan. Sila po ang pinagkatiwalaan ng ating pananampalataya. It's better that at least once a week, they should go to the church and attend a celebration of the Holy Eucharist. Now, after that, kung may prayer meeting, it's better. Kung wala naman, itong gawain natin dito is now being heard all over the world through the internet. Pwede yan sa bahay. Pero kung sila makakalam nung kung ang pinupuntahan nila ay hindi sila ililigaw, any fellowship pwede samahan yun. For as long as hindi tayo inililigaw. Now, what you can do here is really to pray for them continually and send them tapes, voice tapes ng gawain. Yung video, ating mga video niyan, in voice tapes, mayroon tayo niyan para sila nagagabayan. And alam niya kung saan yung gawain sa Dubai. St. Mary's. Sa St. Mary's. Ay, malayo nga daw po yun. How far? Gaano kalayo? I was not told kung how far is it, but anyway, ganito yan, no? Ang worship kasi doon araw ng Biyernes, hindi araw ng Linggo sa Middle East. Yun layo po, hindi iyang problema. In fact, I'll tell you, mayroon lumalapit sa akin dito every weekend from Isabela. From Isabela province. Bumababa dito pag araw ng Biyernes para lang makadalo sa ating pagtitipon. So hindi po problema ang distansya kung talagang ibig nila. May kasabihan, pag ibig ay may paraan. Pag ayaw, marami ang dahilan. So just keep praying for them and believe God is able to enable the disabled. Amen. Amen. Brother Mike, samantalayin ko na rin po, i-pray niyo po itong aking passport and then talagang pagalingin ako na ni Lord sa asthma kasi back and forth po ito. Okay, asthma? Yes po. Wala ka naman asthma eh. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay. Okay. Sige, pagpalain ang passport mo. Thank you po, Brother Mike. Okay, kumusta na kayo?
Pagay El Shaddai. Sa kanya siksik-liklik mo mga pao. Inulog mo sa Diyos. Kamusta ka na? Ang lahat ng mayaman sumigaw. At papaliliw pa. Pagay El Shaddai. Siksik-liklik mo mga pao. Inulog mo sa Diyos. Kamusta ka na? Amen. Thank God. Kamusta ka na? Ang lahat ng mayaman lumundag. Malaya, mayabang sa looban, maginhawa at malagumay. Purihin ang Panginoon. Okay. Tasan yung kamay. May isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, wika niya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Purihin natin, Panginoon. Purihin natin Diyos. Okay. Taas ang kamay. 1, 2, 3. Okay. Makakatulog na kayo. Sabihin niyo, buhay. Okay. Alamin natin, let us discover what life is really all about. Alamin natin, ano nga ba ang buhay natin? Buhay ng tao. Saan ito nanggaling at saan ito tutungo? Now, hindi nyo ba natanong na yan? Saan kaya ang punta ko? Sabihin nyo nga. Yan hindi ko alam. Well, anyway, marami kong katanungan dito. In fact, pinagnilayan namin ito sama-sama ni Father Sunny, si Brother Ray Vargas, pagkatapos ng Banal Misa. So, tinanong ko sila. Sabi ko, let's take a look on this Bible verse. Ang unang tanong ko ay, ito po ay bihasa sa kasulatan, ang nagtanong na ito. Sabi doon, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus, saying, Teacher, what must I do to inherit eternal life? Then Jesus replied, what is written in the law? And how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Jesus answered, you have answered correctly. Do this and you will live. Tama niya sagot mo.
gawin mo ito at mabubuhay ka. So my first question is, bakit siya nagtanong ng ganun? Sa Biblia, may isang bagay na kasulatan, may isang binatang mayaman na lumapit din sa Panginoon. Mayaman na mayaman ito, binata pa. Ang tanong niya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? See? So pangalawa na ito. Itong bihasa sa kasulatan, nagtanong din, anong dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang tanong ko ay, bakit siya nagtanong ng ganon? Ano sa tingin nyo? Ha? Bakit tahimik kayo lahat? Okay, gusto nyo malaman? Kasi ayaw niyang mamatay. Ayaw niyang mamatay. Kayo gusto niyong mamatay? Sino gustong mamatay? Walang taong gustong mamatay. Eh, naghihinigaw lang nga. Ayaw kang mamatay. Diba? Bakit ganon? Bakit kaya, no? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang buhay na bigay ng Diyos sa tao, walang kamatayan. Walang kamatayan. Sabi sa isang bagay ng kasulatan, for God has planted eternity in the hearts of men. Wala sana tayong kamatayan. Kaya lang, di tayo marunong pagbilinan. Yung unang tao na nilikha ng Diyos, si Adan, hindi marunong pagbilinan. Ang bilin sa kanila ng Panginoon, pagkatapos bigyan ng buhay, huwag kakain ng bunga ng puno ng kahoy sa gitna ng halamanan, sapagkat sa sandaling ginawa nila yun, mamamatay sila. So kumain sila. Namatay ba sila? Ha? Sagot. Hindi sila namatay, no? Okay, alamin natin. Dalawa kasi ang buhay ng tao pala eh. Ha? Pakikita ko sa inyo. Now, know that our life, first, these are the things we ought to know. Know that our life comes from God. It is the breath of God. Since it is the breath of God, it is eternal. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay walang katapusan. Kasundan niyo ba yun? So ang buhay ay walang katapusan. Galing ito sa Diyos ito babalik. Amen? Subalit, let me say first, it's found in Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into it the breath of life, and the man became a living being. Ayun. Kasundan niyo ba? So, yung ating katawan, pangalawa, dapat natin malaman, second, know that man as a human being is composed of three parts: the body, the soul, and the spirit. The body is just the house or the temple of life, which is the spirit. So, ang ating katawan, hindi po yan ang buhay. Mulang uluhan talampakan, ang nakikita natin, hindi po yan ang buhay. Iyan po ang tahanan ng buhay na binigay sa atin ng Diyos. Amen ba? Ang buhay ay walang katapusan. Ang katawan ay mayroon. Now, so the human body is temporal. It is bound to decay. Its span is brief and without hope. Ang ating katawan ay maski anong gawin natin dyan, maski anong paayos natin dyan,
Iyan po ay patungo sa pagkabulok. At sabi sa Biblia, it is without hope. Walang kapag-pag-asa. Job chapter 7 verse 6 says, my days are swifter than a weaver's shuttle. They come to an end without hope. In Job chapter 9 verse 25, it says, my days are swifter than a runner. They fly away without a glimpse of joy. Ang buhay ko niya parang isang manlalarong tumatakbo, mabilis, isang iglap nandoon na sa finish line. Buhay natin tulad ng isang Weber shuttle. Ano ba yung Weber shuttle? Yung yung ano yan? Tawag doon? Yung gumagawa. Ako kasi sanay ko dyan sa Abaka. Yung gumagawa ng tila galing sa Abaka. May ginagano niya, no? Datas, kagano. Yan ang shuttle. Mabilis yun. Pero ang buhay natin, mas mabilis daw doon. Nakakarating sa dulo right away. Psalm 39 verse 5 says, you have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Each man's life is but a breath. So, yung katawan natin ay sandali lang yan. Sandali. No? Kasi isipan natin na butin tayo 100 taon, magtatapos pa rin, ano? Ako 73 na. So, inisip-isip ko lagi, kung nakaabutin halimbawa ng 90, 73, 90 minus 73, ilan pa? 17 na lang, ano? Maikli na yan, ano? Mabilis lang. Tingnan mo ang araw, ang bilis. Nandito lang tayo ng isang Martes, ilang tulog? Martes na naman. Nandito tayo ng Sabado, susunod na tulog natin, Sabado na naman. Mabilis, pabilis ng pabilis. At sabi sa Biblia yan, pabibilisin ng Diyos ang mga araw sapagkat kapag hindi niya pinabilis, walang maliligtas. Bakit? Nagpapakasama-sama ang tao sa balat ng lupa sapagkat di nila alam kung sino-sino sila. Kasusundan niyo ba? So first know that our life comes from God. It has to return to God. The life is God's breath. Hinga kayo na malalim. Labas. Ayan, nandyan lang yan eh. Mahihinga lang ang buhay. No? Maski may hika, humihinga din yan. No? Pero nahirapan sila. Paghinga. Nakita nyo na? Nakita nyo ba yung hininga nyo? Hindi. Pero, nabubuhay tayo roon. Amen ba? Ganyan ang Diyos. Hindi natin nakikita, naririyan lang. Amen. Now, sa dami ng tao sa lupa, ano sa tingin nyo? Nababawasan ng hangin? Hindi. It is constant. Bakit? Kasi inilalabas din. Ingat tayo ng papasok, kailangan ilabas yun. Ganyan ang buhay. No? Pag sabi ko sa inyong Sabado, kapag tayo huminga tuloy-tuloy papasok, hindi tayo magtatagal. Mamamatay tayo. Amen? Now, so I went back to the question, bakit nagtanong yung parisiyong ito kung anong dapat gawin para siya magkaroon ng buhay na walang hanggan? The reason is, ayaw talaga niyang mamatay. The second reason, of course, is because there is inside that man, just like us, a living being who knows eternity. Hindi lang natin alam. Now, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, ang sabi ng Kristo, ano ba ang nasusulat? What is written? And how do you read it? So, sabi ng expert sa kasulatan, ito ang sinasabi, ibigin mo ang Diyos ng buong isip, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa,
At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ibigin. Ang pagkatapos ng sagot na yon, sinabi ni Jesus, tama ka. Gawin mo ito at magkakaroon ka ng buhay. Ano yung gagawin? Ano yung dapat gawin para magkaroon tayo ng buhay? Ha? Ano? Ano ang gagawin para magkaroon ng buhay? Ibigin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, at ibigin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Bakit? Bakit? Ano ang ibig sabihin nun? What does it mean? Ano? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Then Jesus said, do that and you will live. Gawin mo yan at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang gagawin? Mamahalin ang magmahal. Ibig sabihin, magmahal ka. Pag ikaw ay natutong magmahal, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. You know why? Because life is love. And love is life. God is life. And God is love. Sundan niyo ba? Okay. Sabi niyo, love. Ano ang kabaliktaran ng love? Hate. So, once you hate, you have no life. Maghihirap ka. Mahihirapan ka. Naglalakad ka pero patay ka na. Bakit? The heart of man or the spirit of man is designed for love. Ang puso mo, kapag pag-ibig, pagmamahal, ang ilagay mo dyan, laging maluwag yan. Hindi maninikip yan. Bakit? May buhay kang taglay. Taglay mo ang buhay. Now, know that the life that God has given us is a spirit. It is immortal. Walang katapusan. Samantalang yung ating katawan ay may hangganan. Mabilis. Sandali lang. Ngayon, hindi nyo ba napag-iisip-isip ang malaking kamalian ng tao? Tayong lahat. Pinagkakaabalahan natin araw-araw, halos hindi na matulog ang tao sa pagsisikap na mayroon makain, sa pagsisikap na mayroon may suot na damit sa katawan, sa pagsisikap na mayroon mainom, etc., etc. Diyan nakatuon ang tao. Subalit, hindi lingid sa ating kaalaman na ang lahat ng yan ay baliwala. Bakit? Sapagkat hindi naman magtatagal ang ating katawan eh. Hindi magtatagal eh. Pero diyan tayo nakatutok araw-araw hanggang sa makipag-away sa paghahanap buhay para sa katawan. Totoo hindi? O para saan ba yung bait lupa na pinagsisikapan natin? Para may matirahan ang ating katawan. Para saan ba yung kutsing ating pinaghirapan? Para may masakyan. Totoo hindi?
So yan ay puro sa katawan. But yung ating katawan is temporal. It is limited. And yet, we are centered on that. Araw at gabi, ang pinag-iisipan natin ay saan tayo kukuha ng pambili ng ulam, pambili ng bigas, saan tayo kukuha ng pambayad sa hulog sa bahay at lupa. Kung wala pang bahay at lupa, anong prayer request lagi? Magkaroon ng bahay at lupa. Hindi masama yun. Kailangan natin yun. Ang problema, major natin yung minor. Diba? Para sa katawan lang yan eh. Sapagkat yung ating buhay ay hindi naman yun mabubuhay sa mga bagay na yun. Kaya anong ginagawa? Sabi sa isang bahagi ng kasulatan, it's found in Deuteronomy chapter 8 verse 3, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers have known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kaya tayo pinararaan sa kapighatian, ginugutom tayo, inuuhaw tayo, pinupuya tayo, binabalatan tayo, pinararaan tayo sa lahat ng uri ng pagsubok upang turuan tayong matuto at magising sa katotohanan na ang buhay ay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salitang namutawi sa bibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung buhay na nandyan sa ating katawan ay galing sa Diyos. Espiritu. At ang pagkain niyan ay espiritu rin. At sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay espiritu. Iyan ang nagbibigay buhay sa ating buhay na walang kamatayan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Fourth, know that man's desire is to live forever. Nobody wants to die. Totoo hindi? Kahit na 100 years old na, may lumapit sa akin, ulit-ulit, sinasabi sa inyo, 97 years old, 10 years ago, lumapit sa akin, kako, anong kailangan niyo ho? Pa-pre-over po. May sakit kayo? Wala. Anong pre-over natin? Humaba pa ang buhay ko. 97 na yun, ha? Diba? O, hindi ba tayo, yung ating lola, 100 na, naghihingalo, dinala sa ospital. Ano? Pinakabitan pa ng mga alambre. Anong tawag doon? Mga life support. Para huminga. Bakit? Ayaw natin na mawala. Why? Because human yan. Human desire yan na mabuhay, na mabuhay, na mabuhay ng mahaba hanggang sa hindi na mamatay. Amen ba? And that is the life that God has given us. But then, nawala po ang buhay na yan. From the beginning, ang buhay na walang hanggan, nasa tao na. Binigay na ng Diyos. Pinagbawalan nga lang ang tao, ng unang tao, na huwag kakain sa bungang yun, sapagkat sila ay mamamatay. Ibig sabihin, sapagkat sila ay sumuway, ano nangyari?
nawala yung buhay. Nawala yung buhay. Okay. Sa ating Tagalog kasi, ang ating lingwahe ay maraming meaning kung ating pagninilayan. For example, yung trabaho, anong tawag natin? Hanap buhay. Anong ibig sabihin ng hanap buhay? Naghahanap ng ikabubuhay. Okay? Bakit naghahanap tayo ng ikabubuhay? Ha? Nawala ang buhay. Ano bang hinahanap natin? Yung wala. Kaya tawag natin, hanap buhay. See? Pero, kumikita na, nasumpungan ba ang buhay? Lumaki na ang kita, nasumpungan ba ang buhay? Yumaman na, nasumpungan ba ang buhay? Naku, lalo nagka-problema. Nung mayaman na, ayaw nang tumingin sa kaliwa kanan, baka mautangan. Amen ba? Nung yumaman na, ang dami ng security sa paligid. Bakit? Takot baka makidnap. Ano? Nagkaroon ng buhay? Lalong nawawala ng buhay. Lalong nawawala ng buhay. Bakit gano'n ang buhay? Naghanap buhay? Para mawala ng hanap buhay? Naghanap buhay para magkaroon ng buhay? Pero ano nangyari? Nawawala ang buhay. O tiyan mo yung tanong sa atin ni Sister kanina. Galing siya sa overseas, OFW. Pagdating niya dito, pagbalik niya, ano inabutan niya? Problema sa buhay. Problema sa anak. Diba? Maraming ganyan. Maraming ganyan. Nasa halip na magkaroon ng buhay, sa kahanap buhay, lalong nawawala ng buhay. Kaya alam ko dyan, mag-asawa, 20 years na hindi nagkikita. Bakit? Naghahanap buhay sa ibang bansa, yung asawa. Yung asawa nandito naman. Diba? Ano? Anong ginagawa doon? Tanong ko, naghahanap buhay? Ang tanong ko, nasumpungan na ba niya buhay? Hindi. Nakikinig ba kayo? Okay. Makinig kayo sapagkat pakikita ko sa inyo kung ano ang ibig ng Diyos sa buhay na ito sa atin. Okay. Kung alam lang natin, hindi tayo masyadong mag-aalala. Hindi tayo maghahanap ng kung ano-ano. Sapagkat ibinigay na sa atin ng Diyos ang buhay. Iisa lang ang kailangan natin sa totoo lang. Natatanda niyo si Martha at si Mary. Isang araw, pumasok sa bahay nila si Jesus. Si Martha right away, umupo sa harapan ng Panginoon tulad niyo, nakasanghod. Nagkwento naman ang Panginoon. Si Martha naman pumunta sa kusina. Bising-bising ngayon kung ano-anong linuluto. Nung nahirapan nahirapan na, nagreklamo na siya. Sabi niya sa Panginoon, Lord, sabihin mo naman sa kapatid ko, niyan, pinabayaan ako dito sa kusina. Tulungan naman ako dito. Ayan, nakarap sa iyo. Anong sabi ni Lord? Martha, masyado kang abala sa maraming bagay. Isa lang talaga ang kailangan mo sa buhay. Ito ang pinili ni Maria at hindi ito kukunin sa kanya. Amen. Ano ang pinili ni Maria? Makinig ng buhay. Amen. Palakasan,
Purihin ng Diyos. And so, know that the Spirit God has given us is immortal or eternal, but it has been taken away from us when the first man, Adam, disobeyed God. In Romans chapter 5, verse 12 to 14, it says, therefore, just as sin entered the world through the one man, in death through sin, and in his way death came to all men because all sinned. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command as Adam did. So kahit na yung mga walang ginawang mali o masama, nawalan din noon sapagkat nawala lang nga yung buhay na walang hanggan. Kaya yung buhay ng tao ay may kulang. May desire na magkaroon na hindi mamatay at magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero hindi masumpungan sa lahat ng ginagawa niya araw-araw. Nasusundan niya ba? Kaya ang utos ng Diyos ay huwag kayong masyadong mabalisa sa inyong kakanin, iinumin o darampin, sapagkat iyan kinahumalingan ng mga taong walang Diyos o wala pang pananalig sa Diyos. Anong utos niya? Pag sumakita niyo higit sa lahat na tayo ay pagharian ng Diyos. Ibig sabihin, pagharian ng buhay na walang hanggan. At yung lahat ng ating kailangan sa araw-araw, Kanya namang ibibigay. Amen? Now, taas ang kamay niyo. Anong ibig sabihin yan? God cares not only for our spirit or the eternal, but He cares for the temporal. Alam ng Diyos kung anong kailangan natin ngayon. Because you know why? Because God wants us to enjoy life here. Kaya lang, hindi natin na-enjoy yun sapagkat disoriented tayo. Hindi natin alam kung saan hahanapin yung buhay na ating pinakamimithi. Kaya itong eksperto sa batas na ito, sa kasulatan, nagtanong na sa Panginoon. Unang intensyon niya, subukin niya ang Panginoong Diyos kung may nalalaman. Ay ang hindi niya alam, yung hinahanap niyang buhay na walang hanggan, kaharap na niya. Si Christ Jesus nating Panginoon. Yung tinatanungan niya, naroroon na. Amen? So, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang sagot ng Panginoon? Ano daw ang nasusulat? Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Kung hindi ka nagmamahal at hindi ka marunong magmahal, wala sa iyo ang buhay na walang hanggan. Now, so God knew, alam ng Panginoon, na hangarin ng tao na mabuhay ng walang hanggan. Pero alam na niya na hindi masusumpungan ng tao anumang kanyang gawin ang buhay na yon, sapagkat wala sa tao ang kapangyarihan magbigay ng buhay na walang hanggan. Tanging nasa Diyos. So, anong ginawa ng Diyos? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, bumabasa sa lupa. Nagkatawan tao upang makihalo sa tao, mabuhay na tulad ng sa tao, upang yung nawalang buhay na walang hanggan na hinahanap ng tao masumpungan sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. So,
know that the eternal life is secured or regained only through faith in Christ, not by any kind of work by man. Now, kaya napakahalaga po yung makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos, ngayon lang natin nalaman. Ano? Diba? Ngayon nyo lang nalaman na yung hinahanap nating buhay, hindi natin masusumpungan sa magagarang bahay at lupa. Hindi natin masusumpungan sa magarang kotse. Hindi natin masusumpungan sa gwapong tulad ni... Amen ba? Hallelujah. Saan lang natin masusumpungan? Kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Ang buhay ay na kay Kristo lang. Purihin ang Panginoon. So, the eternal life that God has given us was taken away when Adam disobeyed God. But then, it has been returned to us through Christ. Ibinalik ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. In John chapter 5 verse 24, this is what I discovered. It says, Jesus said, I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Sabi ng Panginoong Kristo, tandaan niyo ito, ang sino mang makinig at tumanggap ng aking salita at manalig sa nagsugo sa akin ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.
What does he mean when he said, he has crossed over from death to life? Anong ibig sabihin niyo? When we hear the gospel of the Lord Jesus Christ and believe His word and believe God who sent Him here on planet Earth to restore the eternal life in us and receive Jesus by faith, that person crosses over from the state of death to the state of eternal life. Ang estado ng isang tao na wala kay Kristo ay patay. Wala nang inaasahan. Pagkatapos pikit ang mata niya dito, hanggang doon na lang. Subalit ang mga taong nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo, nanalig at nanampalataya sa Kanya, tinanggap si Jesus sa Kanyang buhay, ang taong ito ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Tumanggap ng buhay na walang hanggan. Nasusundan niyo ba yun? Now, and so, the commandment of Jesus to His disciples before He went back to heaven after He rose from the dead is this. Ito ang utos ng Panginoon sa Kanyang mga alagad. Wika niya, go into the world and preach the good news. Those who believe and is baptized will be saved. Those who do not believe is condemned already. Ang sabi niya, humayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo ang mabuting balitang ito sa lahat ng tao. Ang manalig at manampalataya sa mabuting balitang ito ay mabubuhay. Mabubuhay. Subalit, ang hindi manalig at manampalataya ay patay na. Patay na. Wala ng pag-asa. And so the gospel is being proclaimed over and over again so that we who doubts the good news will be given a chance to believe and receive Christ Jesus as Lord and Savior. Amen. And only then, when we do that, shall we possess eternal life. Saka lang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan nyo, ang buhay na walang hanggan ay hindi pwede gawa natin ng paraan. Wala sa atin yan. Lahat ng ating ginagawa ay patungo sa kawalan. Sabi sa aklat ng Ecclesiastes, it is meaningless. Walang katuturan. Lahat ng ginagawa natin. Walang katuturan ang lahat na yan kung wala si Kristo sa ating buhay. Amen. Kailan yun? Yung dalaga at binata. Naghahanap ng buhay. Naghahanap ng ligaya sa buhay. Sabi niya, lalakayin tayo sa tahimik. Mag-asawa na tayo, magpakasal. Nang makasal, ano na tahimik? Araw at gabi, magulo. Tulog na, gigisingin pa. Hallelujah. Samantalang nagdalaga ka, walang gumigising sa'yo. Sa ating gabi. Amen ba? Walang kapayapaan ng tao. Walang kasiyahan ng tao. Totoo hindi? Ngunit, ganyan ako noon. Walang kasiyahan. Ngunit nang masumpungan ko ang buhay na nasa kay Kristo, napayapa ang kalooban ko. Napayapa ang kalooban ko. May pagkain sa wala, okay lang. May isuot sa wala, okay lang. Walang dapat alalahanin. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Now,
Nasaan ang buhay? Ha? Na kanino? Kay Kristo. Bakit na kay Kristo? Sino ba si Kristo? Ha? Si Kristo ang buhay sapagkat si Kristo ay Diyos. Amen? Ano ba ang Diyos? Tanungin ko kayo. Ano nga ba sa inyo ang Diyos? What is God to you? Ha? God is love. God is love. Without God in us, our life in our hearts is full of hate, full of envy. Ang buhay natin ay kung wala ang pag-ibig ng Diyos ay puno ng sama ng loob, puno ng inggit, puno ng galit, puno ng hinanakit, puno ng paghihigante. Kung iyan ang lagay nyo, wala sa inyo si Kristo. Wala rin sa inyo ang buhay. At higit sa lahat, wala sa inyo ang buhay na walang hanggan. Okay? Now, before we go to the finally, yan ang hinihintay nyo. Let me ask you a very simple question. If your answer is correct, ngayong gabi, tatanggapin nyo ang hinahanap nyo sa buhay. Ang tanong ko ay, gusto nyo bang magkaroon ng buhay? Gusto nyo bang humaba ang buhay? At higit sa lahat, gusto nyo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Amen? Okay. If that is your answer, then the solution is this. Ito ang solusyon. This is the time. Ito ang sandali. You've got to decide for yourself. I will not force you, but I will pray for you. I will pray for you. Taas ang kamay niyo. Marami na kayong pinuntahan, marami na kayong sinubukan sa buhay. Ganon pa rin ang suma total ng buhay. Kulang. Kulang. Kahit kayo yumaman ng yumaman, kulang pa rin yan. Kahit ka na parami ng bayat lupa, kulang pa rin yan. Kahit ka pa magdoble-doble ng asawa, kulang pa rin yan. Pag wala itong bagay na ito. Okay. Now, let me ask you my last question. Do you believe in life? Then you must believe in Jesus Christ. Because Jesus is the life. Now, my question is, are you willing to receive Him by faith? Willing ba kayong tanggapin ngayon si Jesus sa buhay niyo? Okay, lagay ang kamay niyo sa dibdib niyo. Just bow down your heads. And if you are willing, you follow after me. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, sa sandaling ito, alam ko na ang hinahanap ko sa buhay. Lahat ng aking pagsusumikap para magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya, di ko nasumpungan. Ngayon, alam ko na
Ikaw, Jesus, ang susi ng buhay. Ikaw ang aking buhay. Kaya naman, sa mga sandaling ito, hinihiling ko po, ako ay inyong patawarin sa aking pagwawalang bahala sa inyong panawagan, sa aking pagpapawalang halaga sa mabuting balita ng kaligtasan. Ngayong gabi, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon ko at Diyos at buhay. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. And finally,
ng Panginoon. Ilagay ang kamay niyo sa ulo niyo. Finally, how do you know that you have indeed crossed over from death to life? Paano niyo malalaman na kayo nga ay lupipat na buhat sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan? How would you know that you now have Jesus in your heart? How do you know that you now have eternal life? Paano? Gusto niyo malaman? Mabuti ng malinaw para pag-uwi nyo, hindi na tayo malilinlang ng demonyo. Tatandaan nyo, sabi sa Biblia, Juan 10:10, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, manira, magwasak at pumatay. Iyan ang gawain ng dyablo. Manira, magwasak, pumatay. Pwedeng nakawin pa rin yan. Now, how do you know? Kailangan alam natin kung tayo nga ay tumanggap na ng buhay na walang hanggan. Kasi malaman? Okay. This is what is written. 1 John chapter 3 verse 14. Kung nagsulat ni Juan, Kabanatang 3, talatang 14. We know that we have passed from death to life because we love the brothers. Anyone who does not love remains in death. Alam natin na tayo ay lumipat na sa buhay na walang hanggan, buhat doon sa kamatayan, sapagkat mahal na natin yung hindi natin mamahal-mahal. Maging yung ating makaaway ay mahal na natin. Amen? Now, kapag tayo daw ay nagsasabing mahal natin ang Diyos, subalit napupuot tayo sa ating kapwa, nagsisinungaling tayo. Dinadaya natin ang ating sarili. Sapagkat ang sino mang tumanggap kay Kristo at nagipagkaigsa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yung luma ay patay na. Yung lumang mainggitin, yung lumang magagalitin, yung lumang ano ba ito? Madaling masaktan. Yung lumang walang inisip ko din sarili, patay na. Ang sumasa kanya ay ang pag-ibig ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, hindi na tayo namumroblema doon sa ating kakainin, daramtin, o uutangan, o pambayad sa utang. Sapagkat ang tinanggap natin ay isang Diyos na mayaman. Amen. Diyos na mapagmahal. Kapag sumasa atin ang Panginoon, tayo ay nakakatulad sa Kanya. Doon tayo nakakawangis sa Kanya. Ngayon, ang tanong ay, paano mo malalaman na ikaw nga ay may pag-ibig na? How would you know that you are now in love? Hindi na lang aaway? Ay, aawayin ka pa rin. Gusto mo malaman kung totoo kayo ay nagmamahal na? Okay. This is what love is. It's found in 1 Corinthians 13 verses 4 to 7. Love is patient. Ang pag-ibig ay mahabang pasensya. Hindi basta-basta nagagalit. Amen? Love is patient. Laging nasa ospital.
Love is kind. Love does not envy. It does not boast. Hindi na mayabang. It is not proud. It is not rude. Hindi magaspang ang pag-uugali. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Hindi mapagtanim. Love does not delight in evil, but rejoices in the truth. Love always protects. Love always trusts. And love always perseveres. So ang pag-ibig, laging nagtitiwala. Hindi nawawala ng pag-asa. Pinabibigyan ang lahat. Kahit inaaway na ng araw-araw, maghapon, pinatatawad pa rin. Amen? Pag iyan ay nagagawa na natin at nararanasin, nakatitiyak kayong may buhay na walang hanggan tayong taglan. Amen? Taas ang kamay nyo. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay mapagbigay. Mapagbigay. Pinagbibigyan lahat. Diba? Kung saan ka masaya, okay lang. Saan ka mag-enjoy, okay lang. Amen ba? Gusto mo kong pintasan, okay lang. Amen. At ipinapanalangin yung kanilang mga kaaway. Ipinapanalangin na, ano pinapanalangin sa kaaway? Matudas na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na ang Diyos. Okay, taas sa mga prayer request. Yan, taas sa mga prayer request. Bottled water, mayroon kayo handbags, passports, everything. Taas nyo na sa Panginoon. Bilang mahal ng Diyos at bilang nagmamahal sa Diyos, lagi tayong may alay sa Panginoon. Amen ba? Alam niyo, sa totoo lang, yung totoo nagmamahal, kahit walang-wala na yan. Pag dadalawin yung minamahal, taghahanda ng pasalubong. Amen ba? Hallelujah. Eh kung mahal natin ang Diyos, kahit walang-wala na, naghahanda tayo ng pasalubong sa Kanya. At mas malaki naman ang pasalubong niya sa atin. Eh sabihin niyo, Panginoong Hesus, salamat po sa buhay. Higit sa lahat, salamat sa buhay na walang hanggan. Ngayon, hindi na ako takot mamatay sapagkat wala na sa aking kapangyarihan ang kamatayan sapagkat ang pag-ibig ay walang kamatayan. Iyan ang buhay, pagmamahal. Kaya naman, sa mga sandaling ito, ako po'y taos-pusong nagpupuri, nagpapasalamat sa biyayang ito na sa akin ay inyong ibinigay. Loobin mo nawa ng lahat ng aking na-miss sa buhay ay akin ang masumpungan. Sa piling mo, Jesus. Pagpalain niyo po ang lahat ng aking mahawakan ng kamay. Pagpalain ang lahat ng taong aking makakamayan sa araw-araw. Kung may karamdaman, sila ay pagalingin. Kung may kailangan, sila ay pagpalain. Sa ngalan ng Jesus, ako'y nananalig. Buhat ngayon, di na ako mabibigo. Mabibigo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Find your partner. Find your partner muna. Okay. Ito ang itatanong mo sa partner mo. Unang tanong mo, ano ang gusto mo? Okay. 1 plus 1. Okay, ngayon, sa pangalawa, sasagutin mo kung anong gusto mo. Ano ang gusto mo?
Ha? Tatanong ko kayo, ano gusto nyo? Ha? Buhay na walang hanggan. Pag nasa iyo buhay na walang hanggan, lahat na kailangan mo sa buhay ngayon, darating. That's the ultimate. 1 plus 1. Ba't ka nag-iisa? Hanap ka ng partner. Ayun, tatlo kayo dyan. Ayan. Oh, pwede kayong tatlo. Pwede tatlo. Nakasahod siya sa akin eh. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Tingnan natin kung mahulaan niyo yung panghuling sasabihin niyo. Ano ang sasabihin niyo doon sa gusto niya? Ha? Ano? Ang gusto daw niya, ano? Buhay na walang hanggan. So, anong pagbebili mo sa kanya? Para manatili sa kanya buhay na walang hanggan. Ha? Magmahal ka na. Hallelujah. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay, taas ang kamay. Yan. Okay. May buhay na walang hanggan na kayo? Okay. Etang sisigaw nyo. Ngayon, alam ko na. Anong alam nyo na? Okay. Sasabihin nyo, ngayon, alam ko na. Mahal kita. Okay. Lahat na mga kasalubong nyo, sasabihin nyo, ha? Okay. Lalo na yung makaway nyo. Hanapin nyo naman. Are you ready? Umayo kayong taglay ang pagmamahal at buhay na walang hanggan.